sent his son. They call him Jesus. Our Daily Bread. Our Daily Bread. By Pastor Angel Salvatierra. Our Daily Bread. Ephesians 2:4-7. The Bible says, "But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus." May the Lord bless the reading of his word. Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Oras mga brad, alas 7:51. Kuskus! Patigos! 24 oras ang babantay na dadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa imbayang dagat. Patigos! Patigos! Sa programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang pamamayana, iwawagaywayang bandera ng palayang pamamayan. Patigos! Patigos! Pagtatanggol sa mga inaap, babatikosin ang mga tuwalin sa lipunan. Patigos! Patigos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaan. Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Kuskus! Patigos! Kuskus! Patigos! Magandang umaga, bansang Pilipinas. Kuskus! Kuskus! Patigos! Lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Muling sumasa inyo ang palatuntunan. Kuskus Batikos. Kasama po ang inyong lingkod, Elgin Damasco. Sumasa inyo hanggang alas 8:45 ng umaga. Dito lamang sa Radyo Bandera. Nasabay-sabay na napapakinggan sa lahat ng mga relay stations ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Sa lahat ho ng mga may cellphone, may Facebook, paki-share po sa ating programa ngayon sa inyo pong mga Facebook account. Ang programang Kuskus Batikos, paki-share po para mas lalong lumawak mga kaibigan yung ating pong pagsasahim papawid. Hindi lamang sa radyo at telebisyon, kundi pati na rin mga kaibigan sa social media. Ang Bandera News TV Philippines, ito po yung tinututukan natin ngayon mga kaibigan na mapataas yung kanyang followers o following. Umaabot na ho tayo sa 164,139. 164,139. Kaya kung maaari po, dito po kayo tumutok sa Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Naka-live na ho kami riyan mga kaibigan sa Bandera News TV Philippines na may 164,139 followers. At tumataas din ho ang ang bilang ng mga followers sa Radyo Bandera Philippines na FB page. Umaabot na ho siya ng 420,405. 420,405. At ang Bandera News TV Philippines, ito po yung tinututukan natin ngayon, 164,139 people follow.
So maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, kaya patuloy pong nangunguna ang Radyo Bandera, hindi lamang sa Himpapawid kundi pati na rin sa social media. Thank you so much. Mas maganda po kung lahat ho ng mga programa po namin dito, lahat ho ng mga ipinupost namin ng mga balita ay mag-like ho kayo. Mag-like kayo, mag-share kayo, mas maganda. Meron din po tayong YouTube channel. Ano bang nakalagay sa YouTube channel natin? Dahil, paano maka-access ang ating ito, Radyo Bandera Philippines, no? Radyo Bandera Philippines, yan po mga kaibigan ang aming Facebook page. YouTube channel, YouTube channel ng Radyo Bandera Philippines. Hanapin lamang po ninyo Radyo Bandera Philippines. Meron na po siyang 2,000 mahigit 2,000 na subscribers, mga kaibigan. Kaya mag-subscribe din po kayo, mga kaibigan, sa YouTube channel ng Radyo Bandera Philippines. Radyo Bandera Philippines na merong dalawang bago lang ito, pero meron ng mahigit 2,000 na subscribers, mga kaibigan. So subscribe lamang sa Radyo Bandera Philippines na Facebook na YouTube channel. Alas 7:56 na! Bago sa ating mga nagbabagang usapin, mga kaibigan, batiin muna natin ang mga pinagpapala, siguradong pinagpapala na mga miyembro ng Linga para sa Mahihirap Association. Lalong-lalo na yun pong mga nag-aabuloy. Ang mga nag-aabuloy, mga kaibigan, ay tiyak ho na pagpapalain ng puong may kapal. Nakasaad ho yan sa mga banal na kasulatan, mga kaibigan, na tanging yung pong mga nag-aabuloy lamang ang pinagpapala. Kaya sa lahat ng mga Lingap members na nakikinig po sa atin ngayon, kailangan na naman po nating mag-abuloy ng 5 piso para po sa mga nauna na po sa atin, mga namatay na Lingap members: Ederdi Baculo ng San Jose, Sofia Abog ng San Jose, Natividad Medina ng Mandaragat, Juanito Dawal ng Bagong Pag-asa, Rafael Gonzales ng Bagong Sikat, at Guadalupe Lucio ng Siksikan. Okay, Guadalupe Lucio, Rafael Gonzales, Juanito Dawal, Natividad Medina, Sofia Abog, and Ederdi Baculo. Ang aming taos-pusong pakikiramay sa mga kalingap natin na nauna na po sa atin, mga kaibigan, at kailangan po natin pag-ambagan ng 5 piso kahit gaano kahirap. Nang panahon natin ngayon, mga kaibigan, huwag nating talikuran ang ating obligasyon sa Panginoon. Mag-abuloy sa mga taong nangangailangan, sa pamilya ng mga namatay nating mga kalingap, mga kabandera. Yan po mga nagtatanong kung talaga bang naibibigay. Meron pong Facebook page ang Linga para sa Mahihirap Association. Linga para sa Mahihirap Association Facebook page. Nandun po, mga kaibigan, ang aktual na pagbibigay sa mga kaanak ng mga namatay nating Lingap members. At kung magkano po ang naibibigay sa kanila. Kaya pakitingnan lamang po, paki-follow din po sa lahat ng mga Lingap members. Paki-follow, paki-like, paki-share ang Linga para sa Mahihirap Facebook page. Nandun po, mga kabandera, ang mga video ng aktual na pagbibigay doon ho sa mga kaanak ng mga namatay nating miyembro na nabigyan ng ating abulong. Alas 8:00 Good morning muna sa mga taga-bayan ng Rojas. Kumusta po kayo riyan, bayan ng Rojas? Good morning. Kahapon meron yatang 18 na mga kabahayan ang pinadlak matapos na iserve ang
iserve ng sheriff ang order mula sa Municipal Circuit Trial Court. Kuskus! Patikos! Patikos! Ano nga, kung may mga pictures tayo, ano yan, demolition talaga? Pinadlock tapos dinimolish? Padlock pa lang tapos ididemolish. Kuskus! Patikos! Patikos! Meron kasing isang lupad yan sa Barangay Poblacion 1, pinasok ng mga squatters di umano, nagtayo ng bahay, nagreklamo ang mga tunay na may-ari, nagsampa ng kaso sa korte, natalo yung mga squatter. Kuskus! Patikos! Patikos! Hindi natin kini-question ang desisyon ng korte dahil kung napatunayan naman talaga na hindi sa kanila lupa, tama lang yung desisyon, mga kaibigan, ng ating kagalang-galang na huwis ng Municipal Circuit Trial Court. Kuskus! Patikos! Patikos! Ang kini-question lang ho natin dito yung timing ng pagsiserve ng desisyon. Pagpapaalis sa mga tao para sa akin na hindi ho makatarungan. Kuskus! Patikos! Patikos! Naharap tayo sa pandemya ngayon. Sana ipinagpaliban nyo muna yung pagsisilbi ng order ng korte dahil may pandemya. Nasa state of health emergency tayo ngayon. Siguro kung pinikiusap ng sheriff kay Judge Beronio yan, siguro naman maiintindihan ni Judge Beronio na o nga pala, no, meron tayong state of emergency, state of health emergency sa buong bansa. Apektado pati bayan ng Rojas. Kuskus! Patikos! Patikos! Hindi, yung sheriff, hindi rin nakipag-coordinate sa local government. Kausap ko kahapon si Municipal Administrator Vic Lahira. Hindi nila alam na meron palang ganong pangyayari. Meron palang pagpapadlak, pagdidemolish sa mga bahay dahil wala namang prior coordination sa kanila. Kuskus! Patikos! Patikos! Kahit pa order ng korte yan, tungkulin pa rin ng sheriff na makipag-coordinate sa local government, sa mga pulis, sa mga barangay officials para maging matiwasay ang implementation ng order at matulungan ng LGU ang mga pamilyang mawawala ng tahanan sa panahon ng pandemya. Kuskus! Patikos! Patikos! Ang DILG nga naglabas ng order noong April 2, 2020 signed by Secretary Eduardo Anyo, pinagbabawal sa mga local government ang demolition and eviction habang nasa state of national health emergency ang ating bansa. Kuskus! Patikos! Patikos! Bawal po, bawal po sa mga local government units na mag-issue ng demolition order. Kuskus! Patikos! Patikos! Sa panahon ng pandemya, sa panahon ng state of public health emergency. Kuskus! Patikos! Patikos! Postponement of all administrative demolition and eviction activities during the enhanced community quarantine and during state of national emergency. Kuskus! Patikos! Patikos! Bagamat hindi na tayo ECQ pero under pa rin tayo sa state of national health emergency. Kuskus! Patikos! Patikos! Bagamat administrative order lang yan, hindi judicial or court order, pero kahit na sana ang huwis at ang sheriff, inisip din nila ang kapakanan ng mga taong yan. Talo na nga sila. Wala na tayong magagawa. Talo na sila. Sana man lang binigyan ng pagkakataon na makahanap ng matirhan at sana sinerve yung order after na nitong pandemya sana. Kuskus! Patikos! Patikos! Ayun lang naman, humanitarian consideration. But as to the judgment ng korte sa kaso, hindi natin kini-question yun. Kuskus! Patikos! Patikos! Diba? Tingnan mo, saan titira yan? Walang prior coordination sa local government. Tila, kahit pa korte kayo, kahit na hindi pwede kayong saklawan ng LGU, at nire-respeto natin yung separation ng executive, legislative at judiciary order ito. Kuskus! Patikos! Patikos! Pero kung may utak yung sheriff, sana nakipag-coordinate sa local government. Kausap ko kahapon si Administrator Vic Lahira, hindi nila alam. Kuskus! Patikos! Patikos! At sana napakiusapan din sila ng local government na ay baka po pwedeng wag muna ngayon dahil may pandemya. Kuskus! Patikos! Patikos! So, sino bang sheriff na nag-serve ng order na yan? Kuskus! Patikos! Patikos! 5 minuto bago po makalipas po ang alas 8 ng umaga. Kuskus! Patikos! Patikos! Update muna tayo sa Brooks
5, Brooks 5. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Bakit Brooks 5? Kasi 50 NPA napatay mga kaibigan sa enkwentro sa pagitan ng NPA at militar dyan sa bayan ng Brooks Point. Kaya Brooks 5. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Nasa Heaven's Gate, nakaburol ang 5 mga rebuilding NPA. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Kahapon, pinayagan na ng provincial government ang mga kaanak ng mga namatay na dumalo doon po sa burol. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Gusto ko lamang klaruhin na hindi po city government ang nagbibigay pahintulot dito, kundi ang provincial IMT. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Kasi concern po nila yan Hindi naman sa city nangyari yung pagkapatay ng naturang mga rebelde, kundi sa sakop ng probinsya ng Palawan under ng jurisdiction ng provincial government ng Palawan. Kaya provincial IMT ho ang nagbigay ng pahintulot. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Pero kinausap din natin si Dr. Din Palangka dahil sa kanila yata kukuha ng permit para maikarga sa eroplano ang mga bangkay ng mga rebelde, aayusin naman daw po nila kaagad. Kuskus! Patikos! Patikos! Yan ang commitment ni Dr. Din Palangka, yung ating City IMT Commander. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Ngayon, mga kaibigan, ito palang mga napatay na mga rebelde, may mga malalaking patong sa ulo nito. Ibig sabihin, may reward na ibinibigay ang gobyerno sa sino bang makapagtuturo kung sino ang nagtatago o saan nagtatago. Mga kaibigan, itong mga rebelde na ito. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Pakita mo nga, most wanted CPPA NPA leaders. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Ito wala tayong mukha. Yan. Okay. Most wanted CPP NPA leaders, mga kaibigan. Itong si Castle noon, ito daw yung commanding general ng NPA, kumbaga, counterpart ni General Jericho ng 3rd Marine Brigade. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! At dahil siya po ay mataas na leader, pinakamataas na leader ng New People's Army, mga kaibigan, sa lalawigan ng Palawan, meron siyang patong na 6.1 million. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! 6.1 million. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Tawagan mo yung Westcom. Itong tagapagsalita ng Bienvenido Baliaber Command, mga kaibigan, si Bonifacio Magramo alias Nato alias Bulwan. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Ang patong naman sa kanyang ulo, mga kabandera, ay 5.4 million. 5,450,000. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Ganon din, mga kaibigan, itong si Kanaya, si Andrea Rosal. 4.5 million. 4.5 million. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Okay? Samantala, itong si Charity Dino, alias Rice, alias Tit, alias Idna, 2 million. Pero hindi po ito isa sa mga namatay na neutralisan ang ating mga kasundaluhan. Nasa bundok pa rin po ito ngayon. Marahil sila na ho ang mamamahala sa buong tropa ng NPA. Sigurado na tataas ang reward nito. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! At 2 million ang reward para kay Charity Dino. Mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan nila sa Facebook. Okay? Sa Facebook page ng Radyo Bandera Philippines at Bandera News TV Philippines. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! 2 milyon. Pakiano nga ito dahil hindi ko pa pala ito na-share. Paki-share mo na ito sa aking account, please. Ito, share mo, please. Charity Dino. Buhay pa po ito. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Okay? Charity Dino or si General Jericho. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Okay, 2 million. Si Sunny Rogelio, mga kaibigan, 2 million. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! 2 milyon, Sunny Rogelio, alias Miggy, alias Samuel, alias Troy. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! 2 milyon. Buhay po ito, mga kaibigan, at marahil sila na ho mamumuno sa tropa ng mga rebelde dito po sa lalawigan ng Palawan after sa pagkapatay kay Castle noon. Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Okay? So, magkano yan? 6 million?
itong tatlo na napatay. Yung si Ren Manalo, wala pong ano yun. Walang patong sa ulo yon. Pati yung isa, si RJ, walang patong. 6.1 million. 6.1 million. Okay, 6.1. Okay, tama ba? Plus 5,450,000. Okay? Plus 4.5 million. Magkano? 16. Abot sa 16 million lahat, mga kaibigan, ang reward. Okay? 16 million ang kabuuang reward, mga kaibigan, na matatanggap. Ngayon, tanungin natin yung Western Command. Kung kanino maibibigay itong milyon-milyon na reward na ito. Mahigit 16 na milyon. 6.1 million para kay Caselon, yung commanding general ng NPA. 5.450 o 5.4 million para naman kay Bonifacio Magramo alias Salvador Luminoso. 4.5 million naman para sa kay Andrea Rosal. Yan ho, sa 5 na pinupost ng Western Command ng mga wanted, most wanted CPP-NPA leader sa lalawigan ng Palawan, ang 3 po riyan na-neutralisa na. Meron bang taga Brooks Point na nagturo sa kanila sa mga sundalo sa Philippine Marines kung saan nagtatago itong mga matataas na mga opisyal ng NPA natin? Kasi sa tingin ko, hindi ho magtatagumpay ang kasundaluhan sa pag-neutralisa dito po sa mga matataas na mga leader ng NPA sa Palawan kung walang sibilyan na tumulong sa kanila para tukuyin ang kinaroroonan ng mga ito. Kung ganun, merong isang taga Brooks Point ang magiging instant millionaire. Sino kaya ito? Kung wala namang nagturo sa kanila, pero I doubt kung wala namang nagturo sa kanila, granting wala nagturo sa kanila na sibilyan, ay through the effort lamang talaga ito ng mga sundalo, kanino ibibigay ang naturang reward? Sa mga sundalo ba na sumabak sa naturang operasyon? Pwede rin naman. Wala tayong kontra. Pinaghirapan din naman nila yan. So gusto lang nating malaman, ano ang magiging sistema sa pagbibigay ng reward? Dahil people's money din po ito, taxpayers' money din po ito, so kailangan masiguro din po natin, mga kaibigan, na maibibigay sa karapat-dapat mabigyan itong reward na pinunduhan ng ating gobyerno. So yun lang ang tanong, mga kaibigan. Tumatawag ho kami sa Westcom, tumatawag ho kami sa Philippine Marines. Ano ang magiging sistema sa pagbibigay ng reward? Yan ang gusto nating malaman dahil baka makalimutan na merong inilaang reward ang gobyerno sa ikahuhuli o ikaka-neutralisa ng mga matataas na leader ng NPA sa lalawigan ng Palawan. Ang sistema lang naman, sino ang makapagtuturo? Hindi ko kasama sa requirements kung patay o buhay. Patay o buhay, basta maituro mo kung saan itong mga tao na ito, may reward ka. Uulitin ko ang reward, Yung napatay na si Casilon, yun daw ho ang pinakamataas na leader ng NPA sa lalawigan, ay merong 6.1 million na patong sa ulo. Si Salvador Luminoso o Bonifacio Magramo sa totoong buhay,
5.4 million. Si Andrea Rosal, mga kaibigan, anak ni Ka Roger Rosal, yung sikat na tagapagsalita dati ng NPA, 4.5 million ang patong sa ulo. Samantala, itong mga nasa bundok pa rin hanggang ngayon, hindi pa nahuli, mga kaibigan, at posibleng sila na po ang hahalili, sila na ho ang mga ngasiwa, sila na ho ang magiging mga commanders ng natitirang tropa ng NPA, mga kaibigan, sa lalawigan. Itong sina Sunny Rogelio alias Miggy, alias Samuel, alias Troy. At itong si Charity Dinyo, alias Rice, alias Tit, alias Idna. Parehong tagda-2 milyon, mga kaibigan, ang patong sa kanilang ulo. Okay? Ito pong mga larawan na ito, galing ito sa Western Command, sa 3rd Marine Brigade. Sabi nila rito, nakasulat, Most Wanted CPP NPA Leaders. May kaukulang pabuya para sa ulo ng mga teroristang salot sa Palawan. Ngayon, gusto nating malaman sino o kahit hindi natin pangalanan, gusto lang nating malaman kung meron bang nakapagturo. Kung yung nagturo na yun, mga kaibigan, automatic yun, instant millionaire. Mahigit 16 million ang matatanggap niya. Bahala na siya kung sino ang bibigyan niyang balato. Bibigyan niya ng balato yung mga sundalo, mas maganda. Diba? Kung wala ho maituro na nagturo, sino ho ang bibigyan? Yun bang mga sundalo nag-operate doon? Okay rin. Maaring isa sa bahagi ho ng 16 million na reward na yan ay ibigay doon ho sa pamilya ni Sergeant Cesar Barlas, mga kaibigan, na napatay sa enkwentro. Kasi kawawa naman yung pamilya, mga kaibigan, na walan ho ng breadwinner ang kanilang pamilya. So siguro kung talagang hati-hatiin ito sa mga tropa ng kasundaluhan, wala tayong question doon. Okay tayo doon, mga kaibigan. Ang sa atin lang, sana maisama din ho na mabigyan yun pong napatay na sundalo. Napatay na sundalo si Sergeant Barlas, mga kaibigan. Okay, alas 8:18 na, hindi pa makontak yung Westcom, hindi pa makontak ang 3rd Marine Brigade. Ipasok lang natin mamaya, Inday, kung pwede na silang matawagan. Sino yan? Si General Jericho o si Colonel Penetrante? Sino yan? Sino? Si Colonel Penetrante. Penetrante, ano? First name niya? Stephen. Okay. Nasa linya ng ating komunikasyon, mga kaibigan, si Colonel Stephen Penetrante ng Western Command. Colonel, good morning. Good morning po, Ka-Eldin, sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa Radio Bandera. Opo, Colonel, gusto lang naming malaman kasi po, napag-alaman ho namin na meron palang patong sa ulo, yun pong si Castle noon, 6.1 million. Si Bonifacio Magramo, 5.4 million. Si Andrea Rosal, 4.5 million. Ano pong sistema ng pagbibigay ng reward nito, Colonel Penetrante? Meron po bang nakapagsumbong o meron po bang sibilyan na nakapagtukoy at naisabi sa inyo na nandun sila, doon sila nagtatago, o effort lang ito ng mga kasundaluhan? Paano po yung sistema ng pagbibigay ng reward, Colonel Penetrante? Ayan pong reward system po ay binibigay po yan ng ating gobyerno from the national level at pinupondohan po yan ng ating gobyerno upang sa ganun po mahikayat yung mga population natin, mahikayat sila na makipagtulungan to support yung ating law enforcement agencies. Yan po ay dumadaan po yan sa proseso, yung pagbibigay ng reward po yan, nakalatag po yan, binibigay po ang pondong yan doon sa mga operating units natin. On this case po, nakakaalam po ng mga yung mga maliliit na proseso niyan yung ating Joint Task Force pick-up po kung paano po ibinibigay yan.
At ito po ay sinasala naman po ng mga operating units natin yung mga informants po, ano po, at saka binabalidate po yung kanilang mga information ng maayos. May mga reports po yan upang sila po ay talaga tunay na matukoy. At pagkatapos po ay sila ay malaman natin na certify na sila talaga ay nakatulong doon sa operation leading to the apprehension, leading to the arrest, or leading to the capture of the fugitive, ano po, of the law. At Okay. yun naman po ay binibigay. Kung maalala niyo po, Ka-LG, nung nakaraang taon, nung tayo ay nandoon sa provincial capital, ano po, at binibigay po natin yung P2FL Cup, yung accomplishment, yung pagkakahuli doon sa mga leaders ng mga CTGs doon sa North, di po ba? Oo. Yung na checkpoint natin. At binigyan po doon na-cover po yun ng mga kasama natin sa media, Tama po. yung informant po, at siya po ay nakatakip, confidential po ang kanyang identity, nakatakip po yung kanyang mga mukha, at pagkatapos po binigyan po siya ng cheque. Naalala ko po yan at na-cover pa po yan. So may pamamaraan po, itong mga inilaan po ito ng gobyerno, ng mga pondong ito, upang maibigay talaga doon sa mga dapat mapagbigyan ng reward na iyan. Wala po ba tayong impormasyon na sa bahagi po ninyo, Colonel Penetrante, kung meron po bang informant na sibilyan kaya naturo kung saan nagtatago itong mga matataas na leader na ito napatay nga po sa enkwentro, or effort lang talaga ito ng kasundaluhan? Kagaya nga po ng sinasabi natin, nasabi na rin po ng ating General Jericho, ano po, ito po ay sa pakikipagtulungan din ng mga population natin na nagbigay ng mga impormasyon, at ganoon na din po yung effort po, yung main effort po ay yung ating kasundaluhan sapagkat sila naman po talagang nag-operate, ano po. Tama po. Tinulungan po tayo ng mga kababayan natin. Kung sino man po yan at ilan sila, hindi na po natin pwedeng sabihin dahil po sa kanilang security din, ano po. Kaya nga po. So, ibig pong sabihin, sir, pati po ba yung mga sundalo na nag-operate, mabibigyan din po sila ng reward? Dahil para po sa akin, wala bang question doon. Tama lang din po naman dahil pinaghirapan naman din po nila yon. Ang mga kasundaluhan po natin ay nag-ooperate because of their commitment and their professionalism na kahit wala pong bayad. Tama. Kami po ay nabubuhay po kami sa sweldo namin. Kaya Jim, maliit lang po ang sweldo namin. May counting increase, binigyan ng presidente. Pero we perform our duties not because of this reward that is being given. But on the nobility of our effort or professionalism to perform our job, no matter what the cost is, kahit gaano kahirap, hindi po yun ang nasa isipan ng mga sundalo ng ating armed forces. Ano po? Kaya ito pong reward po ito, ibibigay po talaga ito doon sa mga informant na hindi po uniformado at talagang nakatulong at nagbigay po sa maayos na impormasyon upang ma-arresto po, upang ma-neutralize po itong mga CTGs. Okay, very good. Okay. Colonel Penetrante, kumusta po ang ano po magiging nandyan pa ba sa linya? Okay. Ano po magiging tulong pala para po sa pamilya, sa mga anak? Dito po namang sundalo na napatay sa naturang bakbakan si Staff Sergeant Cesar Barlas, Colonel Penetrante. Matagal na po yung programa natin ng mga heroes. Yung heroes po ay binibigyan po ito, isang programa po ito ng Armed Forces of the Philippines, kung saan po nakalatag na po yung mga benefits na ibinibigay sa ating mga bayaning sundalong pumapanaw. Isa po dyan yung pension, of course, nung naulila po na kabiyak na sa buhay. Pagkatapos po, binibigyan pa po sila yung panggastos po sa burol. Pagkatapos po yung pagpapayos po ng labi. Lahat po yun ay sinasagot ng ating gobyerno, ng ating armed forces. At ganoon din po, binibigyan po ng scholarship po yung kanilang anak. Opo, sa kursong nais po nilang kunin kapag sila ay lumaki na. At binibigyan din po sila ng pagkakataon na ma-enlist sa Armed Forces of the Philippines kung nais po ng mga anak na paglaki sa tamang edad ay magsundalo. Marami po ang binibigay na mga gastusin din, mga financial assistance sa ating mga naulilang pamilya po ng ating mga sundalo. Ganun din po yung pagbibigay ng honors, isa po yan sa mga benefits na binibigay sa ating mga sundalo. Paano po? Sa mga personal initiative po ng mga kasama, yan po ay galing na sa personal initiative at personal contribution na rin ng officer at saka kami na din po. Okay. Nung nakarang araw ay tinext ko si Senador Bongo patungkol po dito kay Sergeant Barlas. Ang sabi niya, tutulong din ang Office of the President
tutulong din po ang kanyang tanggapan. Ewan ko kung nakahingi na ng report ang Office of the President through the Office of the Presidential Assistant to the President sa inyo sa Westcom para po doon sa pagproseso naman ng tulong mula sa Office of the President, Colonel. So, the moment ko, wala pa po akong nare-receive dito sa opisina ko tungkol po diyan, coordination po nila dito sa Western Command. Pero umaasa po tayo na nakarating na po yan sa ating presidente, lalong-lalo na sa ating kagalang-galang si Senator Bongo. Yes. Ay, sigurado po nakarating na po yan doon sa Malacanang, sa ating presidente. Sapagkat napakalapit po nila, ay titingnan na lang po natin kung ano ang magagawa ng Western kapag nag-coordinate po sila sa amin dito. Yes, at yung text sa akin kahapon, nung nakarang araw ay hingi sila ng spot report mula sa Western Command at ayon sa Philippine Marines kay Colonel Chu ay naipadala na daw po ng Westcom yung report doon po sa Office of the President. O tama po yun, Kyle, dyan, sapagkat every operation po, every accomplishment namin ay SOP po yun, Standard Operating Procedure po yun, automatic po yun na nag-render po kami ng reports, accomplishment reports, operational reports sa kataas-taasan para sa kanilang appreciation at sa kang perusal na din po nila. Okay. Upang makita din po nila yung accomplishment natin. Okay. Dito po sa mga nilalathala po ninyo, ng mga most wanted CPP, NPA leaders, ang tatlo rito, patay na, si Silnon, Bonifacio Magramo, Andrea Rosal, patay na yan. Meron pang dalawang natira, itong si Charity Dino, Sunny Rogelio. Anong pagkakaintindi? Posible kaya, Colonel Penetrante, na itong si Charity Dino, itong si Sunny Rogelio, dahil patay na itong mga pangunahing leaders nila, ito nang sasalo sa pamamahala ng porsa ng NPA dito sa ating lalawigan? Posible po yan sapagkat sila po ang malapit dito sa mga nalagas na mga pinuno nila at sila po ay merong pagkakaintindi sa pamamaraan ng pagpapalakad ng mga kilos ang larawang guerrilla dito sa Palawan. At sila po yung may connectivity, may nakikipag-dialogue dito sa mga limang ito na napaslang at posible po na sila ang magkumpas at magbigay ng direksyon. Kaya nga po patuloy po tayo na ito po ay sila ay mahuli. At ganoon din po patuloy po ang panawagan natin na sumuko na sila sapagkat ayaw natin na magaya sila dito sa kanilang sa mga namumuno sa kanila na papas lang din sila. Pero posible po yan. Kaya di na sila na po ang magkukumpas sa mga tao nila ngayon na litong-lito po talaga. Sa palagay ko po ang impact nitong pagkakabatay ng mga grupo nito. Disorganized po sila, hindi po nila malaman kung saan sila pupunta at sinong maggigiya sa kanila. Ang leksyon dito para sa kanila, Colonel, sa tingin ko, yung mga inaasahan nila na masa na sumusuporta sa kanila, kasi sa Mindanao, Colonel, ganito, ako, taga Mindanao ako, malayo pang sundalo, nasa patag pang sundalo, alam na ng mga rebelde sa taas kasi nagbibigyan na ng information yung mga masa sa baba na parating ng mga sundalo, 'di ba? Pero dito sa pagkakataon na ito, hindi nila naramdaman yung pagdating ng mga sundalo. Ano ibig sabihin noon? Baka wala na ring suporta yung masa sa kanila. Tama po yan, Kyle, din ang iyong analisa. Pag-analisa din po namin yan sapagkat yung mga tao na mismo ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan sila At ayaw po nilang tanggapin na majority, more than majority po ng ating mga Palawenyo, na mga peace loving po tayo. Ito po sila ay mga hindi naman taga rito sa atin po. Ayaw na nila yung kanilang mga pamamaraan. Halimbawa, nag-i-house na nga po yung ating mga kababayan dyan sa mga rural area, sa mga liblib na po. Hihingan pa nilang mga supply. Ito, nakita niyo po yung mga gamit nila po doon, di ba, Kyle? Mga high-tech po yun Hindi yung ordinaryo, high-tech yun. Ako nga po wala akong ganong laptop or mga high-tech na mga gadgets. Di ba, paano pa kaya yung mga kababayan natin dyan na hand-to-mouth na nahihirapan? Tapos yun pa ang magiging burden. Minsan pinagdadala pa po nila ng mga gamit ng mga ng mga IP natin. Ina-exploit po nila. Maalala ko po, yung dito sa Mindoro po, yung mga IPs na sumuko po din dahil sa pagkamatay ni Kapara, si Saligundo po, yung nagsasabing morong 43 daw siya daw po healthcare personnel, pero sa katotohanan po pala, siya ay armadong NPA. Yung mga IPs po din, nakakaawa po, yung mga IPs ng mga batang-bata, kinukuha po nila sa pamilya nila, pinagdadala po ng kanilang mga baril, ginagalawa nilang mga porter, mga tagabuhat ng kanilang ng gamit. Pagdating po sa kampo nila sa kabundukan, pinag-iigib nila ng tubig at minumulis sa kanila. Nakakaawa po itong ating mga kababayan. Okay. Ano naman po masasabi po ninyo, yung mga front organizations, pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya, kaya nga meron ng Justice for Ren Manalo, Justice for Andrea Rosal. Okay? So parang itinuturing nila na kabayanihan pa yung pagre-rebelde ng mga ito.
talagang inaano po, sinisira po talaga nila yung concept of justice ka, Elvin, eh. Ano po? Ano po yung concept of justice? Tingnan po natin. Ito po si Balikan natin si Colonel Stephen Penetrante Kuskus! Patikos! ng Western Command. Kuskus! 24 oras nagbabantay na dapat Okay, balikan natin si Colonel Penetrante. Yes, Colonel, doon po sa tanong natin, ano po ang reaksyon ninyo dahil yun pong mga fronting organization ay isinusulong nila ngayon na mabigyan ng hustisya, no? Sa social media may mga post sila na justice for Ren Manalo, justice for Andrea Rosal at itinuturing nilang kabayanihan. Yun pong ginawang pakikipagbakbakan hanggang sa mamatay, no? Ito nga pong mga NPA members na ito. Kaya ipaliwanag po natin kayo din sa mga nakikinig sa atin. Once and for all po, ano po, kung ano ang ibig sabihin po ng sense of justice at itong sinasabi nila itong call for justice is a propaganda. Unang-una po, ito po, bigyan po natin ng malaking halimbawa po ito sa Ren Manalo. Ano po, sa Kapandan, ano po. Ito po ay UPLB, maganda po ang kanyang inaharap, ang kanyang future. Nilason po nila ang kanilang usipan through the League of Filipino Students. At ginawa po nila, ibinunsod po nila ito na maging aktivista. Pagdating po sa kamay nila, sa Katagalugan, ay siya po ay in-indoctrinated na maging organization ng Karapatan at na Gabriela. Pagkatapos po pinadala niya dito sa Mindoro at doon po in-indoctrinate ulit niya, in-infiltrate po nila yung mga front organization at pagkatapos po sila po ang nagbunsod dito upang umawak ng armas. So from activist, napunta po si Ren Manalo sa pagiging armado, commander. At sila po ay pinala dito sa Palawan. Kung titingnan po natin yan, sino ang dapat magbigay ng justisya sa kanila? Hindi po yung gobyerno, hindi po tayo. Ang nagbunsod po sa pagkamatay ni Karen na hindi po yung gobyerno. Sila po mismo, yung Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, CTG, sapagkat in-exploit po nila ito si Ren Manalo na napakaganda ng futuro nitong batang ito. At pagkatapos po, sila po, titingnan po natin kaagad, sila ang sanhi ng injustice kay Ren. Hindi po yung gobyerno, hindi po yung AEP. Yan po ang hindi nila makita. Kaya binabato po nila yung propaganda ngayon sa atin na bigyan doon ng sense of justice. Ang number one violator of justice, sila po mismo yung CPB-NPA, yung CPDs na ito. Sapagkat in-exploit po nila yung napakadaming kabataan na mga pumanaw dahil sa encounter, upang ibunsod nila, itulak po nila sa armadong pakikibaka at pakikipaglaban sa gobyerno, kaya po nasasawi. Hindi po maganda yung sense of justice nilang sinasabi. Palagi po nilang sinasabi yan, kaya din kapag sila ay na sabihin natin na nabibihado sa mga ganitong pagkakataon. Palagi po nilang sinasabi yan, hindi nila nakukuha yung true concept of justice. Okay. Colonel Penetrante, sigurado marami po nangangamba na baka magkaroon ng retalyasyon ang mga rebuilding NPA dahil nga sa pagkamatay nito mga leader nila. Nakahanda na ba ang tropa ng armadong puwersa ng kasundaluhan natin dito sa lalawigan ng Palawan sa posible na retalyasyon ng makakaliwang grupo? Elgin, bibigyan lang po natin ng paggalang sapagkat ang ating pumana na si Sergeant Sayani, Cesar Balas ay ililibing ngayong umaga po. Ano po. At pagkatapos po niyan, patuloy po ang commitment at dedication ng ating mga sundalo. Tuloy-tuloy po yung ating operation upang sila po ay mahuli at hikayating bumalik. Kapag hindi po sila sumuko, tuloy-tuloy po ang ating operation hanggang maubos po sila kapag sila ay lumaban sa gobyerno. Yan po ang commitment, yan po ang competency, yan po ang mandato sa Armed Forces of the Philippines to protect the communities and the people from violent criminal activities. Ano po? At gagawin po ito. Tuloy-tuloy po ito ang ating mga operating units. Kaya nga po ang panawagan, ano po, lalong-lalo na sa pakikipagtulungan ng mga tao, nauubos po sila ka Elgin. Sapagkat unang-una ang mga tao po ay galit na sa kanila, nagsuyang-suya na po sa mga gawain nila. Kaya sa mga natitira pong namumuno sa kanila at ganoon din po sa mga tagasunod nila. Palaging panawagan po, Palawan Task Force LCAC, Pledge Cluster, iba pang agencies ng ating gobyerno. Sumuko na po, ayaw po nating mauwi sa ganito namang atong-galian, ganito namang karanasan. Kaya na po ibaba ng armas, panawagan po tutulungan sila, hindi po sila sasaktan.
ano po, may mga programa po, may mga activities, sapagkat total po, full force na naman. Pagkatapos po nitong mapagbigay galang sa ating bayaning si Sergeant Barlas ang operation upang sa ngayon po, tapusin na natin yung criminal activities nilang ito dito sa Palawan. Okay, Colonel Penetrante, maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat din po sa inyo at sa lahat ng ating tagapakinig. Mabuhay po kayo. Kuskus! Patikos! 24 oras! Nagbabantay, nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayong dagat. Patikos! Patikos! Isang programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang pamamayana. Iwawagay-wayang bandera ng palayang pamamayan. Patikos! Patikos! Pagtatanggol sa mga inaapi, babatikosin ang mga tuwalis sa lipunan. Patikos! Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaan ang kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Inyo pong napakinggan mga kaibigan si Colonel Stephen Penetrante, tagapagsalita ng Western Command. Okay, mga reaksyon ng ating mga kababayan, Hilda Maisog, Senate, ganyan talaga basta magdaan sa barangay. Kaya presidente, sakaling meron ng vaccine, kailangan okay, ibang mga issues ito. Tama po ba walang karapatan magkuha ng hustisya yung gobyerno, yung dapat magkuha ng hustisya sa ginawa nilang kahayupan? Dapat lang na mamatay ang mga NPA na yan, dapat mahuli na sila lahat, okay? Maraming salamat, Ning Cortez. Renaldo Monterde, Morning Idol, pag-greet naman, happy birthday, aking mahal na asawa, Gina Monterde. Thank you po, more power. Si Ma'am Shirley Carbajal, good morning, Ma'am Shirley. At kay Sir Renald Carbajal, dyan ho sa Maynila. Yung ating mga kaibigan sa National Telecommunications Commission na nanonood at nakikinig po sa ating. Good morning po, Sir Elgin. Bumili po ako ng Adidas o paan ng manok dyan sa kulang po ang kanilang timbang. Ito po ay tinimbang. Kuuli sa timbangan. Sige, pacheck po natin yan. May issue po, meron pong nagrereklamo dito, Old Market. Good morning po sa inyo dyan. Meron daw nagtitinda riyan ng Adidas na kulang daw yung timbang. 2 guhit. Sana po maaksyonan nyo po ito sa Pandaraya. Okay, hindi naman siguro lahat. So, ano mo lang, Michelle Madurar, kung sino, saan doon. Pumunta ka dito sa Radyo Bandera at puntahan natin doon sa palengke. Okay? Kuskus! Kuskus! Patikos! Patikos! Alas 8:38 na. Kuskus! Patikos! Patikos! Okay? Commercial muna tayo sandali mga kaibigan, tapos balik din tayo kaagad. Okay? Standby. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo!
Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, basta radyo, i-bandera mo. Oh no! X500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng BTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay.
TX 500. TX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. TX 500. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA. Sa pinakamalayang news headquarters sa Palawan, Bandera News Philippines. Nagbabalik ang palatuntunang Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Sa mga kababayan po natin, meron pong medical mission. Medical mission ang Nature's Medic. Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic sa September 16. Sa umaga, nasa Radyo Bandera, Brooks Point po si Dr. Glenn Sanico. Sa hapon, nasa Radyo Bandera, Batarasa naman po sila. Okay, hapon mula 1:00 hanggang 5:00. September 16, sa umaga, 8:00 ng umaga hanggang 12:00, nasa Radyo Bandera, Brooks Point. Hapon, Radyo Bandera, Batarasa. Diyan kay Rene Seda. September 17, next week ito, mga kababayan, nasa Radyo Bandera, Rio Tuba, si Doc Glenn, Radyo Bandera, Rio Tuba, medical mission ng Doc Natural at Nature's Medic. At sa hapon naman, mga kaibigan, hapon, 1:00 hanggang 5:00, nasa Radyo Bandera, Rizal naman si Doc Glenn Sanico. Sa September 18, sa araw po ng Friday, next week, sa umaga, nasa radyo, sa Quezon, basta nasa Quezon, nasa Quezon si Dr. Glenn Sanico. Tapos, sa hapon, nasa Radyo Bandera Nara, sa Friday, 18. Sa September 24, sa umaga, nasa Radyo Bandera Rojas si Dr. Glenn Sanico. Sa hapon, Radyo Bandera San Vicente. Sa September 25, buong araw po, si Doc Glenn Sanico at ng buong Doc Natural team sa Radyo Bandera El Nido. Sa September 26, nasa Radyo Bandera Taytay, sa umaga, si Doc Glenn Sanico, at sa hapon naman sa Radyo Bandera Abungan, Taytay. Free check-up and consultation. Diyan po sa Abungan, mga kabandera, sa lato ng mga naghahanap ng mga herbal products. Herbal products na pong napapakinggan sa radyo. Lahat po na yan ay mabibili na po ninyo sa Nature's Medic Abungan branch. Diyan sa may National Highway, malapit sa Radyo Bandera, Abungan. At meron din pong Nature's Medic branch, doon naman malapit sa Radyo Bandera, Poblacion, Taytay, Palawan. At meron po silang promo ngayon. May promo po sila ngayon sa bawat bili po ninyo ng mga produkto ng Nature's Medic at iba pang mga participating products, katulad ng Santon, katulad ng Doc Alternativo, Doc 3C. Mananalo po kayo ng mga premyo. Pakinggan, panoorin natin. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket.
kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes. Or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Promo mga kaibigan, no? Anniversary promo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Mga reaksyon, Kyle Jim, tagal na akong nakikinig ng programa ninyo pero wala pang definition ng talipapa dito sa Quito. May store, grabe kamahal ang paninda. 1 kilo ng karne to 40. Sige, yung talipapa na issue, pag-uusapan natin yan. Bukas, pag-uusapan natin ulit yan. Okay. Daming mga viewers natin ngayon. Good morning, watching from Butuan City, Sangki, Wataman, Datumanong. Jobert Reniva Balacano. Good morning, sir. Amilin Ascano Cordita, Jocelyn Vili, Kagawad, tanong po, paano po mag-apply, makakuha ng pwesto sa palengke, ano po ang gagawin at saan po ako lalapit, Kagawad? Pumunta ko kayo doon ho sa opisina ng ating market superintendent na si Sir Joseph Vincent Carpio. Marami pong bakante ngayon sa palengke, sa old and new. Doon ho kayo pupunta para mag-apply kayo. Good morning, mga kabandera, Grace Kuwingka, Hilda Maisog Sunit, sino naman sila para humingi ng justice? Sila naman itong nakikipaglaban sa pamahalaan. Paano yung napatay naman nilang mga sundalo at sibilyan? Surrender na lang sila sa pamahalaan, okay? Richard Morales, good morning. Joel Duday Patrona Duliano, watching here at Tulunan, North Cotabato. Maraming salamat. Dylan Isid Ignacio, good morning. Arlene Talavera, mamatay talaga silang lahat. Walang awa sila kung pumatay sa kapwa nila tao. Sila ang pumatay sa tatay ko. Sana mamatay na sila. Okay? Fitz Noel, oh our Father in heaven, why you fight for nothing? Wala kayong respeto sa buhay ng buhay. May buhay. Isa't isa, God forgive them, sinners. They don't know what they're doing. Okay? Roms Kulit, good morning, Sir Elgin. God bless you always. Christina Biasong Lucero, mabuhay ang mamamayang Palawan. Anthony Badiha, good morning. Hilda Maisog, okay. Shirley, Ma'am Shirley Carbajal, good morning, sir. Keep safe, okay. Michelle Madurar, good morning. Bumili po ako ng Adidas. Okay, sige po. Punta kayo dito sa Radyo Bandera para paaksyonan ko kay Action Man. Gerald Galis ang problema ninyo. Renaldo Monterde, good morning. Greet naman po ng happy birthday aking mahal na asawa, Gina Monterde. Thank you and more power. Ning Aniban Cortez, morning. Tama po, walang karapatan magkuha ng hustisya. Yung gobyerno yung dapat magkuha ng hustisya. Okay. Kay paring Rocky Makasait, nakikinig ngayon, ha? Sir Elgin, kailangan po ba talaga bumayad ng tamang buwanan? Pag lumampas, may penalty po agad dito po sa Quezon. Pamilihang Bayan, Reyes MJ, ordinansa o kasi yan. Ibig sabihin, may batas po na sinusunod yung mga implementers natin. Wala na po tayong oras at panahon, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Sa pangalan po ng bumubuo na bumpuasa ng Radyo Bandera News and Public Affairs, ito po ang inyong lingkod, Elgin Damasco. Dagang salamat sa inyong pagpabinaw ng lago ng Diyos. Allahu Akbar.